Bias na senador, pwede palang makulong. Ayan. Naku, at meron pong bagong tagapagsalita ang prosecution team sa katauhan ni Attorney Antonio Bukoy, isang human rights lawyer. Ay sabi niya matindi yung kanya sinabi. Kung ikukumpara diya kay Tanyada, kay Jokno at saka kay Arroyo, ay malayong-malayo ngayon ang mga senador. Doon sa mga veterano na nung araw pa sinasabing magagaling. Ikinumpara kaagad ni Attorney Bukoy bilang tagapagsalita ng prosecution team, prosecutors, na ibang-iba ang Senado ngayon. Hindi daw papayag sa kasalukuyang nangyayari sa Senado kung nandiyan dating Senador Tanyada, Jokno at Arroyo. Grabe parang pinagsasampal lang yung kasalukuyang mga Senador judges. Ayan po ang sinasabi ngayon bias na Senador judge, pwede palang makulong. Pwede rin masuspindi, pwedeng makulong. Pwedeng kasuhan, pwedeng masuspindi. Yung pala, kayo mga Senador judges, mag-ingat po kayo. Samantala nga, bagong prosecutors, spokesperson, bumanat na. Mamaya, paparinig ko sa inyo. At ito naman, Robin Padilla tinanggal. Ganon. Tinanggal si Robin Padilla bilang Pangulo ng PDP Laban. Wala talaga. Wala kasing ginawa Puro forma lang Ayun. Ayan doon sa MA Pinoy TV. Okay? Bagong spokesperson, bumanat na, Robin Padilla, tinanggal as president ng PDP Laban. At iba pa kung anong dahilan. At ito na nga po, bias ng mga senador, judge, pwede pala kayong balikan ng mamamayan at ng ating mga batas. Ako, alam niyo sa ginagawang ito ngayon ng Senado, under Senate President Escudero, ang daming nagsasalitang mga abogado na dating tahimik. Hindi na sila makataste. Kasi kitang-kita nila ang pagiging bias, ang konstitusyonal, ang mga galaw, lalo na yung pagbabalik ng kaso dyan sa Kongreso, hindi talaga tama matindi. Pero sandali, gusto ko lang iparinig sa inyo itong unang-unang pagharap sa media nitong si Attorney Antonio Bukoy. Talagang, ano sabi nga niya rito? Tanyada, Jokno, Arroyo, kung buhay lang, ikakahiya ang kasalukuyang Senado. Ang lupit, matindi. Paparinig ko po sa inyo yung kanyang unang pagharap sa media dahil ito po ay isang human rights lawyer, magaling na abogado, at lumutang na. Hindi daw siya nangangailangan ng sweldo, basta siya tutulong sa prosecution team. Ito yung kanyang sinabi sa pagharap sa media kahapon. Pakinggan po ninyo ang bagong tagapagsalita. Sa kanyang unang pagharap sa media, agad na pinatutsadahan ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na si Attorney Antonio Bukoy ang Senado kaugnay ng inuusad ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung buhay pa raw ang mga dating senador na sina Lorenzo Tanyada, Jose Jokno at Joker Arroyo, ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Calling a spade a spade. Kasi po, iba yung composition nun Iba. Umaani ng respeto. Walang patutsada. Ngayon dahil sa actuation nila, maraming patutsada. kinontra rin ni Bukoy ang sinasabi ni SP Chis Escudero na maaaring gawin ng Senado ang anumang nais nito. Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 do sa Article 6. Article 6 tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardagulan to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Ipinaalala rin ni Bukoy sa mga senator judge ang kanilang sinumpaan na maging patas sa impeachment trial. Pero pinag-aaralan na rin ng House Prosecution Panel ang mga panawagang ipa-inhibit ang mga senador na kaalyado ng pangalawang Pangulo. At bagamat hindi maaaring pigilan ng mga senador na magsalita kaugnay ng impeachment, paalala ni Bukoy, once umusad ang impeachment trial, meron hong gag order na nasa impeachment rules.
bawal magbigay ng mga opinyon, bawal magbigay ng mga pahayag ukol sa merito ng kaso, ang prosecution, ang depensa, pati na ang mga hukom. Kinumpirma rin ni Bukoy na mayroong mga private prosecutor na tumutulong sa House Prosecution Panel at ipapakilala mga ito sa takdang panahon. Nang tanungin naman kaugnay ng mga abogadong kinuha ni BP Sara para ilatag ang kanyang depensa, Kilala ko po yung mga name partners dyan dahil we are contemporaries sa UP College of Law. Ginagalang ko ang kanilang kakayanan. Ayan, so malinaw. Magandang laban ito. Magkakaroon po ng mga siguradong kanya-kanyang paliwanag. At normal po yan. Huwag kayong maggugulat dyan. Normal lang po na magkaroon ng mga tagapagsalita, spokesperson. Ang Kongreso, ang Senado, Prosecution Team, or Defense Council. Ganun po yan. Normal lang po yan sa labanan sa impeachment trial. So ngayon, naglagay na po ng isang fighter lawyer sa katauhan nga ni Atty. Antonio Bukoy na ngayon pa lang, unang salita pa lang matindi. May mga warning na siya at may mga idinidiin. Katulad nung sinabi nyo, ngayon lang narinig natin yan. Meron palang gag order sa impeachment rules pero hindi sinasabi ng Senate President. Wala tayong narinig sa Senado kasi silang tatamaan nun. Yung kanilang rules, meron palang gag order na pinagbabawal ang lahat ng opinion kapag nagtatrial na. Hindi sinasabi ng Senado yan. Hindi sinasabi ni Escudero na pagka nagpe-press conference at tinatanong, laging akala mo tumutulak. Makata ang dating. Ang bilis-bilis magsalita na akala mo siya yung nasusunod ng lahat. Siya na yung makapangyarihan at magaling sa lahat. So ayun, ngayon, yun pala merong gag order. Ano ba ang gag order? Pagbabawal na magsalita at magkomento, opinion ng lahat. Prosecution at depensa at may senador judge. Nasa rules pala yan. O ba't hindi nyo nilalabas yan mga senador? Dahil kayo ang tatamaan yan. Ganun ba? Naku, naloko na. Okay? So ayan po, matinding laban ito. So iba yung spokesman ng Kongreso sa katauhan ni Atty. Abante. Itong si Bukoy, siyang spokesperson kinuha ng prosecution team. Matinding laban. At yun na nga, yun naman hong kabilang grupo, yun po yung nabanggitan natin kahapon, Narbasa, Porton, Salazar. Yung palang Narbasa, ito yung Narbasa II na hindi na pala yung dating Chief Justice Narbasa yan. Yung dating Chief Justice Narbasa, yan ang abogado na Erap Estrada nung mag-trial sa impeachment. So ito yung mga anak na yata ito kung ano mga relasyon. Tapos yung Porton kasama. So 16 yata ang abogado ng ano. Grabe ha. 16 yung abogado ng ni Sara Duterte. Sa tig 1 milyon, 16 milyon na yan. Ay sa tig 10 milyon bawat isa. Ang laking pera, di ba? Mahal po yung mga abogado niya. Sa tig 1 milyon, halimbawa, acceptance pa lang. Acceptance fee. Tapos 16 milyon na kagad. Ay paano yung per day? Paano yung ano? Ay kung 10 million bawat isa, abay nakakalulang pera yan. Maraming pera si Inday, Sara Duterte. Pambayad sa lawyer. Anyway, itong prosecution, wala namang bayad ito. Kasi ito ay elected congressman. 11 naman prosecutor, lawyer lahat yan. Ayan, so tindi nitong labanang ito. Kaabang-abang. Mga spokesperson pa lang, marami nang mangyayari. May kanya-kanya na huyang sasabihin. Kaya nga silang kumuha ng tagapagsalita kasi nga merong gag order na dapat ipaira lang Senado na kung sino mang Senate President sa susunod na Kongreso, 20 Congress, ay dapat tuloy-tuloy. Sabi ko kanina, nung nakita ko tong video ni Sir Mike Abe, nung pinanood ko, ay ko hindi ko puputulin kasi gusto ko ay maintindihan ng ating mga kababayan, ng mga manonood, kung ano yung kumbaga yung gusto kong i-point out. Ito po kasi yon. 16 po ang kinuha na abogado ni Sara Duterte para po sa kanyang impeachment case. Ayan. 16. Pagpalagay na lang po natin. Kada isang abogado dito ay nasa 1 million pesos ang bayad. Kunwari lang, 1 million pesos na lang ang bayad sa mga to. 16 million yun. Yung ibabayad po dito. Ngayon, sa 16 million na yan, kunwari lang 16 million ang bayad sa kanilang 16. Hindi pa po sigurado kung talagang 1 million lang kada isa.
Maaaring yung iba baka walang 1,000,000, pero maaaring yung iba rin ay lagpas 1,000,000. Dahil nga po, ang mga abogado na kinuha ni Sara Duterte ay mga dekalibre. Nako, kilalang kilala po yan. Yung Fortune Narbasa na yan, nako, hindi na po natin na kailangang i-elaborate yan. Yan po talaga ang mga abogado ng mga sikat, ng mga makapangyarihan, at ng talagang masasabi nating may pera. Pag wala kang pera, hindi mo makukuha yung mga abogado na yan. Talagang hindi po matatawaran dahil talagang ito ay may mga angking galing at talino. Kaya nga kahit itong si Attorney Bukoy, ginagalang daw po niya talaga ang kakayanan nitong mga abogado na ito. Dahil siguro kapag kumbaga kunwari ako abogado ko, tapos malaman ko na ang abogado na makakalaban ko ay from Fortune Narbasa, sigurado ko na baka ako'y kabahan. Teka, naku, magaling tong abogado na to. Itong kalaban ng itong makakalaban ko sa kaso from Fortune Narbasa, medyo okay to Talagang ito yung mga magagaling at mga matatalino. Ngayon, hindi na natin kailangan questionin Kumbaga, wala tayong question talaga sa galing, talino, nitong mga abogado na ito, mga top notcher, talagang magagaling po. Ngayon, ito lang yung aking gustong ipunto. Ibig sabihin, ganun karami talaga pera ng mga Duterte. Hindi lang kay Sara, pati kay Digong, pati sa kanyang pamilya. Kasi nga po, kung maalala ninyo, si Digong ay humaharap po sa kaso sa ICC. At meron siyang abogado sa katauhan ni Attorney Kaufman na sinasabi nga po, meron ako nakitang post, 140 million kada isang buwan ng bayad. Meron namang ibang post nakita ko, 150 million kada isang buwan ng bayad kay Attorney Kaufman. So, imagine niyo po, nagbabayad ang mga Duterte ng ganong kalaking halaga kay Kaufman na ngayon ay 100 days nang nakakulong si Digong sa ICC. So nakatatlong buwan na si Digong sa ICC. So ibig sabihin ba nito, naka 450 million more or less etong si Kaufman. Kung totoo po na 150 million kada buwan. Ngayon dito naman sa Pilipinas, ang kliyente ng Fortune Narbasa ay etong ating Vice Presidente. Which is, alam natin na ang Fortune Narbasa nga po, ito yung talagang mga dekalibreng abogado, talagang malalaki ang talent fee ng mga ganitong abogado. Yun ngang simpleng abogado lang, punta ka sa sa bayan ninyo. Pag may nakita kayo dyan ng mga law offices, mag-inquire lang kayo o magsabi nga lang kayo diyan ng kumbaga magpa-appointment kayo para magpa-konsulta ng inyong kaso. Malaki na yung bayad Di what more pa kaya kung Fortune Narbasa. Hindi natin kino-question yung Fortune Narbasa. Ang question natin dito, saan kumukuha ng pera? Saan kukuha ng napakalaking halaga na ito ang mga Duterte? Dahil kung ang Fortune Narbasa ay nagawang kunin ni Sara Duterte, at etong si Kaufman ay nababayaran nila ng ganong kalaking halaga, ibig sabihin ang mga Duterte hindi po talaga mahirap, like katulad ng pinoportray ni Digong at ng sinasabi ng mga DDS na napakasimple lang ng mga Duterte. Diba? Actually, walang kasalanan dito ang Fortune Narbasa kasi nila yan kumbaga yan ang kanilang trabaho, yan ang kanilang linyahan, yan ang kanilang gampanin dito sa mundong ito, ang maging tagapagtanggol ng kanilang kliyente. Pero ang aking nakikita dito, yung pagiging simple at walang pera ng mga Duterte, eto na hindi mo na pwedeng sabihin na walang pera ang mga Duterte kasi nga po nakuha nila ang isa sa pinaka prestihiyosong law firm sa Pilipinas. Pangalawa pa,
meron silang Attorney Kaufman na sinasahuran daw po ng 140 to 150 million buwan-buwan doon sa kaso naman ni Digong sa ICC. So saan banda yung mahirap ang mga Duterte or walang pera ang mga Duterte? Saan banda? Kasi dito din sa 16 na abogado na kinuha ni Sara, eto ba yung simple? Eto ba yung simple lang na Sara Duterte na laging pinagkakapitagan ng mga DDS na simple? Simple lang daw. Simpleng sapatos pag lumabas, simpleng jeans kapag nagpuntang Japan, simpleng relo lang ang suot. Pero, ang magtatanggol sa kanya ay isa sa pinakamahal na law firm sa buong Pilipinas. So saan banda yung simple doon? Maaaring doon tayo binubulag o doon binubulag ng mga Duterte ang mga DDS. Sa pag-portray nila as simpleng tao lamang. Sa pag-portray nila as ano tawag dito yung low-key. Ayan, mukhang low-key sila, mukhang hindi talaga grandioso ang kanilang mga buhay. Pero kita nyo si Sara Duterte ay nakita natin na panahon ng bagyuhan, pupuntang Germany. At ayon nga po sa mga report, manonood daw ito ng concert. Yung ba yung simple? Manonood ng concert sa Germany. Simple ba yon? Eto, pagkatapos ng eleksyon, nakita natin. Halos buong pamilya Duterte nagpunta ng dahig sa Netherlands. Simple ba yun? Imagine niyo po, 150 ang plane ticket. Nagre-range from 150, 100. Nakita ko nga price range na pinakamura parang 86,000 ba yun? Papuntang dahig. Imagine niyo po kung gaano kamahal ang pamasahe papuntang dahig. Pero sila ginagawa lang nilang parang baklaran ng dahig. Balik-balik lang sila. Simple ba yun? Parang mapapatanong tayo, simple ba yun? Tapos, eto. Simple lang daw ang mga Duterte. At baka nga daw mahirap pa. Mahirap lang. Kung simple lang ang mga Duterte, o si Sara, asawa ni Digong, etong nakalimutan ko pangalan ng asawa, Hanilet. O itong pamilya ni Pulong o ni Baste. Tanungin yung mga taga Davao, kanino yung mga 7-Eleven doon? Yung ibang mga fast food doon, kanino? Yung mga negosyo nila, tanungin nyo kung ano yung mga negosyo ng mga Duterte. Kung yun na simple at walang pera at hindi kayang mamuhay ng marangya. Ba't ganun ang mga negosyo nila? Kasi kung simple ka lang, ang negosyo mo siguro, baka meron ka lang sari-sari store. Hindi 7-Eleven. Diba? Kaya eto, meron silang pinagkukunan ng pera. Marami. At meron nga pong alegasyon etong si dating Senador Antonio Trillanes kay Digong na nakatanggap daw po ng napakalaking pera para kay Digong at Sara mula po sa mga drug lords na kaalyado nila. Eto na siguro yon, baka eto na yon, kaya sila nabigyan ng ganong kalaking pera ng mga drug lords kasi in the future baka may kakarapin sila mga ganitong kaso. Di ba baka ito na yon? Kapalit ng kanilang pagprotekta, pagkampen ni Digong dito sa katulad ni Michael Yang. Ngayon, sana 'di ba? Huwag nang magpaloko mga Pilipino diyan sa mga sinasabing simple. Ang mga Duterte, napakasimple lang ng pamumuhay. Si Digong natutulog, may kulambo. Kasi hindi po yun ang totoong nakikita natin. Kasi ang simple lang po talaga, hindi po kayang kumuha ng 16 na abogado, mga dekalibre, at hindi rin po kayang kumuha ng isang Attorney Kaufman na ICC accredited na lawyer, international lawyer ni Digong. Walang simple dun. Yun lang ang gusto nating ipunto Walang simple sa mga Duterte. Kasi kung simple lang ang mga Duterte,
katulad ni Sara, kunwari, sabihin nyo, simple lang si Sara. Hindi marangya buhay. Aba, kukunin niyang abogado si Attorney No Case, si Attorney Batong Bakal, si Attorney Makabebe, si Attorney Guan Chumpong. Mga ganun lang yung kapag binanggit, sino yun? Attorney Guan Chumpong. Attorney Makabebe, mayroon bang ganun? Sino ba yun? Attorney Batong Bakal, sino ba yun? 'Di ba? Kapag binanggit mo yung pangalan, ay, hindi namin kilala. Sino ba yun? Sino ba abogado ni Sara? Kasi simple lang, walang pambayad eh. Pero dito sa ginawa ni Sara, walang inosente dito. Yun lang masasabi ko, isa rin sa mga masasabi ko. Walang inosente dito. Bakit? Kasi kung inosente ka, wala ka talagang kasalanan, hindi ka kukuha ng mga ganitong abogado. Yung abogadong kahit na mahina lang ang kanyang law firm, hindi ganong kilala, kayang ipanalo kaso mo kasi inosente ka. Pero ang kinuha niya yung mga bigatin, masasabi ko kagad, talagang yung sinasabi niyang I want a bloodbath doon po sa impeachment trial, totoo. Bloodbath talaga. Bakit? Kasi dadaan po talaga sa matinding laban ang kanyang mga abogado na kinuha dahil ang mga ebidensya na ipapakita ng prosecution, sigurado ko, talagang luluha ng dugo si Sara kapag na-convict. At dadaan po sa, hindi lang sa butas ng karayom. Kung meron pang mas maliit sa butas ng karayom, ng pinakamaliit na karayom, ito nga mga ebidensya na para ma-acquit si Sara Duterte. Talagang yan yung dadaanan niya, yung pinakamaliit na butas ng karayom para ma-acquit siya. Dahil po, sinisiguro ng prosecution ng mga congressman prosecutor na talagang ang mga ebidensya na kanilang nakalap, nakuha at mga tao na magpapatunay na meron po talagang ginawang korupsyon si Sara Duterte ay matindi ang mga hawak na katotohanan ng mga ito. So tignan natin kung hanggang saan ba talaga ang kayang ibuga dito ni Sara Duterte at ng kapamilya niya, ng mga kapamilya niya. Kasi yun ang tinitignan natin eh. Bukod sa kanilang mga kaso, kung makokonvict sila o ma-acquit sila, ang isa pang inaabangan natin dito, gaano karaming pera ang kaya nilang ilabas para ibayad sa mga magtatanggol sa kanila. At yan po ang ating aabangan dito sa mga pangyayari na ito. So salamat sa inyo pong video, Sir Mike Abe, sa matinding mga vlog ninyo. Salamat po. At thank you rin po sa lahat ng ating mga tropa peeps. Ayan, ingat po kayo. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.